Mga kabombo, mga karagdagan pang report mula ho dyan sa Senado, kaugnay pa rin ang ating mga tinutugay-gayan, lalo't mainit pa rin ang paksa ng balitaktakan sa pagitan ng mga senador. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay nakusahan ang Malacanang na nasa likod ng liderato ng Senado, lalo na yung pagkakaupo nitong si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. May balita si Bombo Angelo Ganon. Bombo Dennis Bombo Ever, inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang ng umano'y pakikialam sa nagpapatuloy na alitan ng liderato sa Senado matapos kilalanin aniya ng administrasyon bilang acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Cayetano na mistulang may dalawang Senado sa ngayon, ang lehitimong Senado at ang tinawag niyang Senate of Malacanang. Ayon sa senador, tumanggi ang kampo ni Gatchalian na tanggapin ang kanyang mungkahing pansamantalang solusyon upang maiwasang maapektuhan ang mga empleyado ng Senado habang hindi pa nalulutas ang sigalot sa liderato. Ikwinento ni Cayetano na nagpadala siya ng liham sa kinikilala niyang si Senate Secretary na si Attorney Jose Luis Montales upang magmungkahi sa kapwa ni senador na kapwa nilalagdaan ni Gatchalian ang mahalagang dokumento ng Senado upang matiyak na walang magiging problema sa sweldo at iba pang transaksyon ng mga empleyado. Gayunman, sinabi niyang hindi ito pinagbigyan ng kabilang kampo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Kasabay nito, Bombo Dennis, muling iginit ni Cayetano na iligal ang ginawang reorganisasyon sa Senado dahil walang umanong sapat na 13 boto upang mapalitan ng Senate President, Senate President Pro Tempore, Senate Secretary at iba pang matataas na opisyal ng kapulungan. Pinuna rin niya ang isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng bagong mayorya at tinawag niyang cover-up committee hearing kung saan ang layunin umano nito ay absueltuhin ng mga mataas na opisyal ng gobyerno na idinadawit sa umano'y mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Binigyan din niya na mabigyan ng pagkakataon ng mga testigo kabilang sa 18 nagpapakilalang dating bagman ng pugatling si Saldico na makapaglahad ng kanilang mga ebidensya at testimonya sa isang malaya at independenteng pagdinig. Sinabi rin niya na may mga ulat na iba pang mga testigo at dokumento ang maaaring lumabas kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. No? So yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. Samantala, pinabulaanan ni Cayetano ang aligasyong hindi nagtatrabaho ang kanyang kampo at sinabing handa silang dumalo sa mga sesyon at espesyal na sesyon kung kinakailangan para sa kapakanan ng publiko. Sa kabila ng umiinit na tunggalian sa Senado, nanawagan ang senador na ituon muna ng pamahalaan ang pansin sa mga naapektuhan ng kalamidad sa Mindanao at sa mga suliraning pang-ekonomiya na kinakaharap ng bansa.
Ginit din niya ng kanyang ipinaglalaban ay hindi ang pananatili sa pwesto bilang Senate President, kundi ang pagiging independent ng Senado mula sa impluensya ng Malacanang. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert, because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador, pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.